dumating yung doktor, wala na, nakaalis na. Dito po siya. Ibang klase dito sa Amerika. Yung di ba pag meron kang Parkinson, sa atin na nagagano na yung mga parang pa-Parkinson. Meron pa sila yung kasi 2 years ago na ano siya, yung deep brain stimulation. Umabot ko ng 154,000. Tell me how the garden grows, Tita Meriton. Teach me right from wrong. Hello, magandang tanghali po sa inyo. Tanghali na po dito, nasa taas po yung asawa ko, having his surgery. At nakakatuwa, pagdating ko po sa taas sa surgery, marami akong mga kliyente at kaibigan na nurses doon. At sila po nag-asikaso. Nakakatuwa kasi mamaya makikita ko, Ate Marie, oh my gosh, Ate Marie, hindi pa ako nagpapa-appointment. So anyway, kita ko po yung dami pong nag-IV na siya. Inano yung monitor niya, ano pa ba yung iba niya. Alam mo, hindi ako masyado makapag kasi tahimik dito. Nakakaya mag-vlog. Kaya vlog na lang ako dito, nakaupo ako dito sa canteen. Pakikita ko sa inyo ang canteen. Actually, meron po talaga silang cafeteria dyan. Dito lang po ako kasi may upuan. At saka nandito yung favorite kong box. Oh, dito po ako yung pupunta po ako sumasa. Pakita ko sa inyo yung tsura ng canteen. Ano lang to? Hindi naman to yung cafeteria. Part din ng cafeteria, pero dito yung kapehan. Yan po ang kanilang cafeteria. Yan, pili ako ng Tapos meron po dito. Dito yung kapehan. Na namin pipick up ng kape. So, ang binili ko ngayon is a cream of chicken and boiled rice. Tapos bumili din po ako ng tuna sandwich. Alam niyo ba, maghihintay po ako ng oras na. Ang surgery niya is 12:30 or 12:50. So pupunta po ako dito sa mamaya. Kakausapin ko, ipakita ko sa inyo kung saan yung waiting room kung saan ako magano. For now, I have to eat my lunch. Kumain lang ako kanina breakfast. Nakakapagod. Pinapanood ko yung asawa ko kung ano ang ginagawa. Ito na naman, marami pong tumatawag po sa akin ngayon. Kahit dito po, nagtatrabaho ako. Nakalipat na po ako dito sa waiting station. So, dito po ako. So, waiting. Pakikita ko na yung tsura ng waiting station nila dito. Yan po ako nanggaling dahil yan po yung galing ang cafeteria kanina. So, ito lang yung tsura ng waiting station. Yan. Yan, pwede ka na lumabas. Ayan, another hospital. Ako po ay nakaupo dito habang ako naghihintay. Darating po yung doktor. At least dito ako nakaupo. Tama pag lumabas dito. Nandiyan po kasi ang cafeteria at saka malapit sa restroom. O, di ba? Di ba? Maganda yung aking pwesto. Habang ako pwede na ako matulog dito. Tsura ko. Pwede ako matulog. Anong oras na? Masarap sana mag-live. Kaya lang, nasa surgery, tahimik kasi ngayon. Di ako pwede makapagsalita. Ano kaya? Guys, tahimik na. Ako na lang nandito. Wala na akong katabi. Meron. Siguro dito meron pa. Meron ba ako? Meron pa naman kahit na konti. So, hihintayin ko yung doktor. Habang ako po nanonood po ako na may sarili dalawa po di huba ang phone ko. Ayan, nakikinig po ako habang umiinom ng kape. Ay, naku, alam mo sa is ayaw ko talaga maghintay. Hindi ako mapakali. Hindi ko alam paano ko uupo. Tingnan niyo, uupo ako ng ganyan. Mas gusto ko pang umupo dyan. Kaya lang pag gusto kong gumanito, gusto ko taas yung paa ko para makatulog ako. Gusto ko po sanang mag-live. Kaya lang, hindi ako pwede magsalita. Alam niyo namang hospital to. So, abangan na lang yung mga journey ko dito habang ako naghihintay. Ako pong nakakabagot pang maghintay. Ito yung mga nasa mga paligid ko. Ayan o. Ayan. Ganito pong, alaki ho ito ng hospital na to. Grabe, baka mawala nga po ako pag bumalik ako. Hanapin ko saan ang asawa. Mag-i-stay pa siya sa isang room.
i-monitor muna siya. Sana mag-uwi kasi dala-dala ko malaki. Ang laki na dala ko. Ang dami kong bit-bit ngayon. Pakita ko sa inyo mga bit-bit ko. Ayan po. Nandiyan po yung jacket niya. Nandiyan yung pero yung t-shirt at saka yung pantalon at saka sapatos niya doon sa nasa surgery. Dala-dala niya. Pero sa loob niyan may extra siya. Nandiyan yung gamot niya. Naku Tapos, dala-dala ko tong bag kong to. Ay, siya ang dami kong mabigat ko to. Tingnan natin ang labas. Ayan po ayan children's yan. Children's hospital yan. Laki. Tapos, may train po dito. One time nga, magagawin ko mag-train nga kami ng pamangkin ko. Isang isang araw. Ayan ang gagawin namin, mag-train. Tapos, ayan, tingnan nyo. Andyan, tabi. Ganito ako talaga. Hanapin ko talaga ang malapit sa cafeteria at sa restroom. Ayan lang ang restroom. Pag ako takbo lang ako dyan. O, diba? Okay, ako ay nakahilata dito. Dumating yung doktor. Wala na, nakaalis na. Dito po siya. Nakaalis na po yung doktor. Okay naman daw yung asawa ko na nag-umpisa siguro 1 o'clock kasi nag-text sila sa akin na nasa operating room na raw siya. Siguro 30 minutes lang. Kasi battery lang po yung kasi may pacemaker po siya. Tapos alisin na lang yung niya. So hintayin ko na lang ng 2 hours. Nagstay muna siya doon sa loob ng yung doon sila maghihintay. Tapos lalabas na po siya dito sa ang problema. Tama. Hintayin ko na ako na lang pupunta doon sa parking. Magbabayad pala ako ng $5. Maghanap ako ng $5. Pambayad ko dun sa parking mga valley parking. So, ako na lang po hintayin ko na siya. So, hihintayin ko na lang po siya ng mga 2 hours pa. So, ibig sabihin 2 hours dito po ako. Mag-live kaya ako. Nakausap ko na yung doktor. So, tapos na po ang sabi nga ng doktor, kanina nagpunta dito, sabi niya, mga 2 more hours maghintay. So, 2 oras pa po ako maghihintay dito sa waiting shed. So, nasa recovery room na ngayon ang asawa ko. So, 2 hours po pa ako maghihintay. Tapos, ang hirap dito. Nagpunta po ako ng banyo. Bit-bit ko yung bag ko. Tapos, nandiyan lang sa tabi. Ayan lang. Okay? Pakikita sa inyo. Nandiyan lang po. Yan. Nandiyan lang po yung yung banyo. So, malapit lang, tingnan nyo. Kaya lang, bitbit ko yung bag ko, tsaka yung mabigat na bag. So, anyways, hintayin natin po yung aking, ayan na po yung train. Tika, tandali. Ayan po, ayan ang train, dumaan siya yung train. Sasakay po ako dyan. So, mangyayari is, baka pupunta ako, kailangan, andito si Lance, naka-wheelchair yun meron maghihintay. Sasakyan ko kasi nasa baba. Ko. Tapos nakita ko sa wallet ni Lance. Kasi kailangan ko magbayad ng $5. Kasi wala akong, hindi naman siya yung disabled. So, kung disabled kasi libre. So, may $5. So, magbibigay pa ako ng tip na $5. So, ayun, may $10 sa kanyang wallet. Bala ko sana mag-withdraw lang. Naubos yung cash ko, visit. Pagkabi. Ayun, anyway, so, hintayin natin natapos maghihintay po ako ng oras pa. 2 oras. Imagine, tumaba ako dito ng 11. Surgery niya halos 12 or 1 o'clock na kasi nung umalis ako 11, 12, 1. 2 hours din ang kanyang Pero kanina 10 o'clock pa lang, naka-check-in na kami. Naka-akit na po kami. So mabuti nga si Delia. Shout out kay Delia. Siya ang nurse ngayon ng aking asawa. So nakakatawa. Di ba sabi ko sa inyo kanina, pagpasok ko, Ate Marie! Surgery. Kasi ganyan talaga po. Mga nurses po, mga kliyente ko. Madami pong nurses. So anyway, Ate Marie sila na Ate Marie. So anyway, so umupo ako doon. So yung isa nga doon na yung nag-ano ng monitor niya. I heard that you're an accountant. Ganun pa siya. Bait talaga ng mga kliyente ko, mga nurses dito sa Tacoma Gen. Wala pa naman pag nandun ako sa Allenmore, ay nako, for sure, mas madami po sila. Isang OR na na pasyente. Yung binibigyan ko ng pagkain.
andun sila lahat. So anyways, masayang-masaya ako at tapos na rin ang surgery ni Lance. Pero maganda ngayon, ang ganda ng monitor. Pakita ko sa inyo yung monitor. Ibang klase dito sa Amerika. Di ba pag meron kang Parkinson, kasi sa atin na naggagano na yung mga parang pa-Parkinson. Meron pa sila yung kasi 2 years ago na ano siya, yung deep brain stimulation na surgery. Yun po nagle-lessen ng yung yung pag-shake niya. So, marami pong bagay-bagay na magsusurvive. May 20 years pa po kami mabubuhay sa mundo. So, anyways, tingnan ko, inihintay ko po siya ngayon. Dito na ako para pick upin si Lance. Ito, sa lugar na to, hihintayin ko siya. Sa recover lang daw po siya. Yan ang sura ng hospital. Nandito na po kami sa recover ng aking asawa. Tapos na ang kanya surgery. Bibihisan ko pa siya. Okay guys, salamat at nakauwi na kami at pagdating ko bumili ang pagkain namin dahil gutom na gutom. Ayun ako kumakain. Gutom na gutom ang asawa pa. Paano? Hindi na siya hindi magutom. Nung umaga hindi siya nag-breakfast. Hindi siya dapat mag-breakfast. Tapos, dumating kami sa hospital, ayun, at na-register kami, dilagay na siya doon sa hinintay mga 12:30 hanggang 1:30 yata ang kanya surgery. Tapos tinawagan nila ako. Umakyat ako, sabay kami, request nga ako ng wheelchair kasi ang dami kong bitbitin, ang dami pong binigay sa kanya. So, pagdating namin, siguro mga alas 4 na dito. Tapos, kailangan ko bumili ng pagkain. May gusto siyang kainin. Gusto niya iluto ko ng para daw KFC. Ako, ibablog ko yan. Nagustuhan pala niya aking parang KFC. So, anyway, ayun na, masaya glory to God at asawa ko po ay napalitan na po yung battery ng kanyang pacemaker sa kanyang deep brain kasi nung peran siya 2 years ago sa brain. Meron po siya doon para po sa mga Parkinson ko to. Kung naalala niyo, pag narinig niyo mga kwento, meron din po si Michael J. Fox niyan. Kaya nakakaano sila. Yun ang magandang technology dito sa Amerika. So, mahal. Alam niyo po yung nakita kong bill. Pero hindi, insurance ako nagbayad. Umabot po ng $154,000. 154,000 babayaran ng insurance. Pero magbabayad kami 3,200 copay. Mahal din. Imagine pa, how much more yung last time? Siguro mas malaki last time. Mabuti meron kaming insurance. Anyway, magandang gabi sa inyong lahat. At buong araw po ako ay nasa hospital. Naghintay. Yan ang pinakaayaw kong gawing trabaho. Ang maghintay. So, salamat po. Don't forget to like and subscribe.